Mga mahal na taga-subaybay, ang iglesia ay nagsimula nang itatag ito ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bagaman nagsimulang isang munting kawan, ang iglesia noong unang siglo ay lumago. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay tinawag ng mga apostol na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesyang ipinangaral ng mga apostol. Ang iglesia ni Kristo ay nagsimulang ang mga kaanib ay pawang mga lahing Hudyo. Sa panahon din ng mga apostol, noong unang siglo, ito ay lumaganap sa mga bansa na ang mga mamamayan ay hindi mga Hudyo, kundi mga Hintil. Sa pahayag po ni Apostol Pablo sa Galacia 1:22, ay binabanggit po ang pangalan ng iglesia na nasa Judea. Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea. Nakarating din po ang iglesia sa Antioquia ng Syria. Dito po unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad o mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ganito po ang nakasulat sa Gawa 11:26. Sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sa Roma 16:4 at 16 ay binabanggit po ang pangalan ng iglesia na kinabibilangan ng mga Hintil, na natawag din po sa loob ng iglesia. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya pinatunayan po ng mga apostol na ang mga tinawag o mga unang kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo noong unang siglo ay mga lahing Hudyo at mga lahing Hintil. Yan po ay nakasulat sa Roma 9:24. Ganito po ang ating matutunghayan. Tayo ang mga taong iyon na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi rin naman sa mga Hintil. Ipinakilala din po ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng tunay na iglesia ni Kristo, sapagkat ito po ang inibig ng Panginoong Hesukristo. Pinaghandugan niya ng kanyang buhay, itinalagan niya sa Diyos at kanyang ililigtas. Matutunghayan po natin yan sa Efeso 5:25 at 23. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Batay naman po sa Gawa 20:28, ang iglesyang pinaghandugan ni Kristo ng kanyang buhay o tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo ay ang iglesia ni Kristo. Tiyak na interesado po ang ating mga taga-subaybay, kapatid na Arnel, kung ano po ang dakilang kapalaran na matatamo ng tao kapag siya po ay nasakop sa pamamagitan ng katubusan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad po ng mga taong nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila po ang mga napawalang sala at tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos na siyang araw ng paglipol sa lahat ng mga taong masama sa araw ng paghuhukom. At yan ay ating matutunghayan sa Roma 5:8-9 ng banal na kasulatan.
Ang iglesia sa Jerusalem ang pinakapanganay na lokal. Nagkaroon din ng kongregasyon o lokal ng iglesia sa Galilea, Samaria, at sa buong Palestina. Sa labas nito ay bumangon ang mga kongregasyon ng iglesia sa Galacia, Corinto, Epeso, Filipos, Colosas, Tesalonica, at Roma, bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo. Sa Mateo 24:10 hanggang 11, ay ibinabala po ng ating Panginoong Hesukristo ang magaganap na pagtalikod sa pananampalataya. Pakinggan po ninyo. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Ipinagpauna rin po ng mga apostol ang tungkol sa mangyayaring pagtalikod sa tunay na iglesia. Ganito po ang turo ng mga apostol sa unang Timoteo 4:1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang katuparan ng pagtalikod mula sa tunay na pananampalataya ay malinaw na natala sa mga aklat ng kasaysayan. Sa aklat na The Story of the Christian Church na sinulat ng isang doktor ng dibinidad na si Dr. Jess Lehman Herbert, ay isinasalaysay na pagkamatay ng mga apostol. Ang iglesia ay naging ibang-iba na kaysa sa iglesia sa panahon ni na Apostol Pedro at Pablo. Ito ay nagdanas ng panloob na pagkasira, ng malalang pagsama, ang mabilis at lumalagong pagtalikod. Ayon pa rin sa patotoo ng kasaysayan, ang mga anyo at seremonya ng paganismo ay naging bahagi ng pagsamba ng iglesia. Ang ilan sa mga matatandang kapistahang pagano ay binago lang ang mga pangalan. Ngunit ginawang mga kapistahan ng iglesia. Ang mga imahen ng mga santo at martir na dati wala naman ay sumulpot sa mga simbahan, pinapurihan at sinamba. Ang pagtalikod sa pananampalatayang Kristiyano ay pinatutunayan din ng mananalaysay na si Dr. Henry Haley sa sinulat niyang aklat na pinamagatang Haley's Bible Handbook. Ay tiniyak niya na nabago ang uri at kalagayan ng iglesia nang ito ay pumasok sa matindi at lubusang pagtalikod. Ang ilan sa mga aral na kinatha pagkamatay ng mga apostol na pawang wala sa Biblia at labag pa sa Biblia ay ang mga sumusunod. 110 AD, ikinapit sa iglesia ang pangalang Katolika. 156 AD, ipinag-utos ang pagsamba sa mga imahen at relikya.
215 AD ipinag-utos ang pag-aantanda ng krus. 285 AD, celibacy, pinagbawalan ang mga pari na mag-asawa. Noong 3rd century, ang pagbibinyag ng sanggol. 325 AD, ipinagbawal ang pagkain ng karne sa mga araw na bawal. Abstinence. 325 AD, itinuro na si Kristo ay Diyos. 343 hanggang 420 AD, ang pagtawag ng Father sa pari. 381 AD, itinuro na ang Espiritu Santo ay Diyos din. Noong 4th century, ipinangaral ang kawalang kasalanan ni Maria na ina ni Jesus. Noong 12th century, pangungumpisal sa pari. At noong 1215 AD, ang transubstantiation, itinuturo na literal na nagiging Kristo ang tinapay sa misa. Natupad ang pagtalikod na ibinabala ni Kristo at ng mga apostol. Hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Binasa po kanina ang Isaias 43:5, kapatid na Arnel, na sinabi po ng Panginoon Diyos na titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ano po ang ibig sabihin nun, kapatid na Arnel? Batay na rin po sa pahayag at paliwanag ng banal na kasulatan. Kapatid na Matt at mga mahal po naming taga-subaybay, ang tinutukoy na dating tahanan ay ang unang iglesia. Gaya po ng pahayag ni Apostol Pablo, dito po sa Efeso 2:20 at 22, na mga itinayo sa ibabaw ng saligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus ang panulukang bato. Sa pamamagitan din niya, kayo man ay itinatayong magkakasama upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang iglesia ang tahanan po ng Diyos sa Espiritu na itinayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Ibabalik sa dating tahanan, kaya itatayo po uli ang tunay na iglesia. Magsisimula ang pagbabalik na sinasabi sa hula ng kasulatan sa malayong silangan. May sugo na kakasangkapanin ng Diyos para makatawag siya ng mga mananampalatayang babalik sa tunay na Diyos, sa tunay na aral, sa tunay na pagsamba, at sa tunay na pananampalataya. Noong ang Panginoong Hesukristo ay narito pa sa lupa, ay ipinahayag din niya na bukod sa mga kaanib na noon sa Iglesia ni Kristo, ay mayroon pa siyang ibang mga tupa, mga hinirang niya na magmumula sa malayo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 2:38 hanggang 39, ay ipinahayag po ng mga apostol ang magaganap na pagtawag sa mga taga-malayo na kasama ring pinangakuan na tatanggap ng Espiritu Santo. Sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristong naglilingkod sa inyo sa palatuntunan ito na ang mga katotohanan ito'y natupad sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manal nang kanyang ipangaral ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, isang bansa na nasa malayong silangan. Nagsimula ang gawain ito noong Hulyo 27, 1914. Kaalinsabay po ng unang digmaang pambuong daigdig. Ang
mga aral na itinuro ni kapatid na Felix Manalo ay ang mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol sa iglesia noong unang siglo.